Malakas ang ulan ng gabing iyon sa Montemayor Mansion. Ang bawat patak ay tila sumasabay sa magulong isip ni Hector Montemayor, ang kilalang bilyonaryong tagapagmana ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Sa edad na 32, nasa kanya na ang lahat. Pera, kapangyarihan at hitsurang kayang magpabagsak ng kahit sinong babae. Ngumit sa gabing iyon, wala siyang kontrol. Another bottle. Malamig niyang utos sa bartender ng private lounge ng mansion. Hindi siya umiinom ng ganito, hindi kailanman. Pero ngayong gabi, sariwa pa rin ang balitang ipinagkasundo ng kanyang ina ang engagement niya sa anak ng isang business tycoon. Isang babaeng ni minsan ay hindi niya minahal. Pakiramdam niya'y nakakalong siya sa sariling buhay. At ang alak lamang ang pansamantalang susi sa kalayaan. Lumalim ang gabi, lumabo ang paningin niya. Ang matikas niyang hakbang ay naging mabigat habang pilit siyang umaakyat sa ikalawang palapag ng mansion. Tahimik ang buong bahay, tulog na ang lahat ng kasambahay. Tulog na rin marahil ang mundo. Humawak siya sa dingding habang naglalakad sa hallway. 2 beses siyang muntik matumba bago niya nakita ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Kwarto ko! Iyon ang akala niya. Hindi na siya nag-abala pang buksan ng ilaw. Diretso siyang pumasok at bumagsak sa kama. May naamoy siyang kakaibang pabango. Malinis, presko at may halong sampagita. Hindi iyon kanya. Ngunit wala na siyang lakas mag-isip. Sa kabilang banda ng kama, bahagyang gumalaw ang isang babae. Si Eliana Buenaventura, ang tahimik at masipag na kasambahay ng Montemayor Mansion. Kagagaling lamang niya ng mahabang araw ng trabaho. Pagod na pagod siyang nakatulog nang hindi man lang naisara ng maigi ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi niya napansin ang lalaking pumasok. Hindi niya narinig ang mabigat nitong paghinya. At sa gitna ng dilim, nagtagpo ang 2 buhay na hindi dapat nagtagpo. Kinabukasan, unang nagising si Eliana dahil sa init na nararamdaman niya. May mabigat na braso ang nakapulupot sa kanyang baywang. Napakunot ang noon niya. Marco? Bulong ng isip niya. Inaakalang ang nobyo niyang bumisita kagabi. Ngunit nang imulat niya ang mata, tumigil ang mundo. Isang lalaking halos perpektong mukha ang katabi niya. Magulong buhok, hubad na dibdib, mahimbing na natutulog at agad niyang nakilala. Sir? Hector? Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin at halos mawalan siya ng hininga. Wala siyang suot. Wala rin ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang umatras siya sa kama. Nanginginig ang buong katawan. Anong nangyari? Sa kanyang paggalaw ay nagising si Hector. Napangiwi ito habang hinahawakan ng ulo. Damn! Ang sakit ng... Naputo lang salita niya nang makita si Eliana at sa kanya napansin ang kanilang kalagayan. Tuluyang nawala ang antok niya. What the hell? Pareho silang napatalon palayo sa isa't isa. Nagmamadaling takpan ng sarili gamit ang kumot. Tahimik, mabigat. Nakakabiling katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi nila maalala, walang malinaw na alaala. Taming isang katotohanan lang ang nasa harap nila. Nagising silang magkatabi, hubad at walang ideya kung ano ang nangyari sa pagitan ng gabi at umaga. Ngunit mas lalo pang nanlamig ang dugo ni Eliana nang maalala niya ang isang bagay. May boyfriend siya at kung may nangyari man kagabi, wasak ang lahat. Sa labas ng kwarto, may isang pares ng matang tahimik na nakamasyad sa bahagyang nakabukas na pinto. At hawak nito ang cellphone, naka-record. Hindi pa rin tumitigil ang panginginig ng kamay ni Eliana habang mabilis niyang isinusuot ang kanyang uniform sa loob ng banyo. Paulit-ulit niyang sinasabuyan ng tubig ang mukha. Hindi ito totoo. Hindi ito pwedeng nangyari. Sa labas ng silid, nakaupo si Hector Montemayor sa gilid ng kama. Nakayuko habang pinipisil ang sentido. Para siyang sinasakal ng matinding hangover. Ngunit mas masakit ang kalituhang bumabalot sa isip niya.
Hindi siya ang tipo ng lalaking basta nawawalan ng kontrol. Lalo na hindi sa sarili niyang empleyado. Sir, hindi ko alam kung paano nangyari to. Natulog lang po ako kagabi. Tahimik na tumayo si Hector. Pinilit niyang alalahanin ng gabi. Alak, hallway, isang pintuan, kama, at pagkatapos, wala na. Parang may bahagi ng alaala niyang binura. I was drunk. Seryoso niyang sabi. Pero kahit kailan, hindi ako gagawa ng bagay na labag sa kagustuhan ng kahit sino. Napakagatlabi si Eliana. Iyon din ang tanong sa isip niya. Kung may nangyari man, bakit wala siyang maalala? Walang sakit, walang malinaw na alaala. Tanging ang katotohanang pareho silang hubad ng magigising. Biglang may kumatok sa pinto. Pareho silang natigilan. Liana, gising ka na ba? Nang laki ang mata ng dalaga. Boses iyon ni Marco, ang nobyo niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Sandali, sigaw niya habang halos mawalan ng hininga. Nagkatinginan sila ni Hector. Puno ng takot. Kung makita sila ngayon, tapos na ang lahat. Mabilis na dumiretso si Hector sa balcony door ng kwarto. This didn't happen. Mahina niyang sabi bago lumabas. Hindi man lang siya lumingon muli. Ilang segundo lang ang lumipas nang buksan na Eliana ang pinto. Nakangiti si Marco, may dalang pandesal at kape. Miss kita, masaya nitong sabi. Ngunit agad na palitan ng pagtataka ang mukha nito. Okay ka lang? Ang putla mo. Pinilit ngumiti ni Eliana. Oo, napuyat lang. Hindi niya napansin ang bahagyang gusot ng kama sa likod niya. Hindi rin niya napansin ang isang maliit na bagay na nahulog sa sahig. Isang mamahaling cufflink, pagmamay-ari ni Hector Montemayor. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, mabilis na naglalakad si Hector patungo sa kanyang kwarto. Galit siya sa sarili at mas lalong naguguluhan. Pagpasok niya sa silid, agad niyang tinawagan ng head of security. Review all hallway CCTV footage last night. Malamig niyang utos. Saglit na katahimikan ang sumagot. Sir, may problema po. Nanigas ang panga ni Hector. What problem? May nawawalang 2 oras sa recording kagabi. Tumigil ang munda niya. Deleted po ang footage mula 11:47 p.m. hanggang 1:56 a.m. Dun mismo sa oras na wala siyang maalala. Ibig sabihin, may nagbura. May taong ayaw malaman ang nangyari. At sa kabilang dulo ng mansyon, ang isang lalaking nakangising pinapanood ang video sa cellphone. Makikita roon ang lasing na si Hector na pumapasok sa kwarto ni Eliana. Perfect evidence. Perfect scandal. Game starts now. Bulong nito. Hindi mapakali si Eliana buong umaga. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na walang nangyari, hindi mawala sa isip niya ang eksenang nagising siya katabi si Hector Montemayor. Hubad, magulo, at puno ng tanong. Habang nag-aayos siya ng mesa sa dining hall ng mansyon, ilang beses niyang muntik mahulog ang plato sa sobrang pagkalito. Liana, okay ka lang ba? Tanong ng kapwa kasambahay niyang si Aling Rosa. Napilitang ngumiti ang dalaga. Opo, kulang lang sa tulog. Pero ang totoo, hindi siya nakatulog kahit 1 minuto matapos ang nangyari. At mas lalong hindi siya makahinga tuwing naaalala niya ang nobyo niyang walang kamalay-malay. Sa labas ng mansyon, naghihintay si Marco sakay ng kanyang motor. Pawisan nito mula sa trabaho, ngunit bakas sa mukha ang saya tuwing nakikita siya. Simple lang ang buhay nito. Simple lang ang pagmamahal. At yon ang lalong nagpapabigat sa dibdib ni Eliana. Lumapit siya rito, dala ang baon nitong tanghalian. Hindi ka pa rin okay. Agad napansin ni Marco habang pinagmamasdan siya. Ayos lang ako. Mabilis niyang sagot. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Mainit. Sigurado. Totoo. Alam mo laman, kahit anong problema mo, nandito lang ako. Parang may kumurot sa puso ni Eliana.
Gusto niyang umamin. Gusto niyang sabihin ng totoo. Pero paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo hindi maintindihan? Biglang humintong itim na luxury car sa harap nila. Parehong napalingon ng dalawa. Bumaba si Hector. Nakaayos na ito. Maayos ang suit, malamig ang aura, at muling bumalik ang imaheng kilala ng lahat, ang perpektong bilyonaryo. Ngunit nang magtagpo ang mata nila ni Eliana, may kakaibang tensyon. Napansin ito ni Marco. "Sino yun?" tanong nito. Amo ko." Mahina niyang sagot. Lumapit si Hector, tila may sasabihin, ngunit napahinto nang makita ang kamay ni Marco na hawak ang kay Eliana. 1 segundo. 2 segundo. Tahimik na sagupaan ng tingin ng dalawang lalaki. "Good morning." Pormal na bati ni Hector. "Opo, sir," sagot ni Eliana, halos hindi makatingin. Ngunit si Marco ay hindi ngumiti. May kung anong instinct ang kumalabit sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may mali. "Boyfriend mo?" Diretsyong tanong ni Hector. Bahagyang nagulat si Eliana. "Opo." Tumanggo si Hector, ngunit may bahagyang higpit sa panga niya. "Take care of her." Malamig niyang sabi bago tumalikod. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi, at mas lalong hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang kirot sa dibdib niya habang papalayo. Pag-alis ng kotse, napatingin si Marco kay Eliana. "Bakit parang kakaiba tingin niya sa'yo?" Napalunok ang dalaga. "Wala yon." Ngunit hindi kumbinsido si Marco. Habang papaandar siya ng motor, hindi niya napansin ang isang lalaking nakatayo sa kabilang kalsada. Tahimik, nakamasid, at muling nakataas ang cellphone. Sa screen nito ay nakapause ang video. Si Hector na pumapasok sa kwarto ni Eliana noong gabing yon. At kasunod, ang pagdating ni Marco ilang minuto bago yon. Gumisi ang lalaki. Mas masaya to kapag sabay silang masisira. Hindi mapakali si Hector Montemayor buong araw. Kahit nakaupo siya sa gitna ng board meeting ng Montemayor Holdings, hindi niya marinig ang presentasyon ng kanyang executives. Paulit-ulit lamang bumabalik sa isip niya ang mukha ni Eliana kaninang umaga. At ang lalaking humahawak sa kamay nito, boyfriend. Hindi niya alam kung bakit siya naaapektuhan. Hindi naman niya ito responsibilidad. Hindi rin niya sigurado kung may nangyaring gaba sa pagitan nila. Ngunit may kung anong mali at nararamdaman niya iyon. "Sir?" Naputol ang pag-iisip niya nang may mag-abot ng tablet ang kanyang assistant. "Urgent email po." Bahagyang kumunot ang noo ni Hector habang binubuksan ng mensahe. Unknown sender, walang subject, isang video file lamang. Agad niya itong pinindot at tila tumigil ang mundo. Makikita sa footage ang hallway ng mansion. Oras, 11:52 p.m. Isang lasing na Hector ang pasuray-suray na naglalakad, diretso sa kwarto ni Eliana. Malinaw, walang duda, kitang-kita ang pagpasok niya sa silid. Napahigpit ang hawak niya sa tablet. Sumunod na lumabas ang mensahe. Mukhang may lihim ang perpektong milyonaryo. 50 million pesos. Or the media gets this tonight. Nanlamig ang dugo niya. Blackmail. May gustong pabagsakin siya. At hindi lang siya ang masasangkot. Kasama si Eliana. Mabilis niyang tinawagan ng head of security. "Trace this sender. Now." "Already trying, sir. Pero naka-encrypt po." Napamura siya ng mahina. Planado ito, pinaghandaan, at biglang may mas malalang ideyang pumasok sa isip niya. Kung may video ng pagpasok niya, may posibilidad bang may video rin ng loob ng kwarto? Samantala, sa mansion, tahimik na naglalabas si Eliana sa service area nang may mag-vibrate na cellphone sa bulsa ng apron niya. Hindi iyon ang personal phone niya. Company phone iyon ng mga kasambahay. May bagong mensahe. Unknown number. Kinabahan siya. Dahan-dahan niya itong binuksan.
at agad siyang napaatras. Larawan niyon. Si Hector, pumapasok sa kwarto niya. Kasunod ng text, "Congrats! Future Mrs. Montemayor?" Nanlabo ang paningin niya. Sumunod pa ang isa pang mensahe. "Sabihin mo kaya sa boyfriend mo." Nanginig ang buong katawan niya. Hindi lang sila ang may alam. May ibang taong nanunood. May ibang taong may kontrol sa sikreto nila. Biglang may aninong tumigil sa likod niya. "Liana?" Halos mapasigaw siya sa gulat. Si Marco iyon. Napatingin ito sa cellphone niyang mabilis niyang itinago. "Anong tinatago mo?" Tanong nito. Bahagyang seryoso. "Nothing." Ngunit huli na. May nakita na si Marco. Isang frame ng video at ang figura ni Hector sa pintuan ng kwarto niya. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Mula pag-aalala, naging duda. "Bakit nasa kwarto mo ang amo mo kagabi?" Hindi agad nakasagot si Eliana at sa katahimikang iyon, unang nabasag ang tiwala. Sa kabilang banda ng mansion, muling tumunog ang cellphone ng blackmailer. May bagong mensaheng ipinadala, Phase 1 complete. At kasunod nito ang isang larawan, si Marco at Eliana na nag-aaway. Gumiti ang misteryosong lalaki. Simula pa lang to. Mabigat ang katahimikan sa likod ng mansyon. Tanging tunog ng hangin at kalansing ng mga basang damit ang maririnig habang nakatayo si Eliana sa harap ni Marco. Mahigpit ang hawak nito sa cellphone. Paulit-ulit nitong tinitingnan ang screenshot na nasilayan niya kanina. Ang amo nitong si Hector na pumapasok sa kwarto ng kasintahan niya sa kalagitnaan ng gabi. "Magpapaliwanag ka ba?" Malamig na tanong ni Marco. Hindi galit ang tono nito. Mas nakakatakot dahil puno iyon ng sakit. Napayuko si Eliana. "Hindi ko rin alam kung paano nangyari." Agad na patingin si Marco. "Ibig mong sabihin, totoo?" "Nagising lang ako, nandun na siya." Mabilis niyang sagot. Nanginginig ang boses. Pareho kaming walang maalala. Napailing si Marco. Pilit inuunawa ang sitwasyon. "Lasing siya?" "Opo." Ikaw?" Tahimik si Eliana. Doon nagsimulang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi niya kayang ipaliwanag kahit siya mismo ay hindi sigurado kung may nangyari. Lumapit si Marco, ngunit ngayon ay may distansya na sa mga mata nito. "Liana, may ginawa ba siya sa'yo?" Tanong na kinakatakutan niyang marinig. Napapikit siya. "Hindi ko alam." At iyon ang sagot na tuluyang bumasag sa natitirang katahimikan. Napaatras si Marco. Parang may bumagsak sa dibdib nito. Hindi mo halos pabulong. Hindi sigaw. Hindi galit, kundi pagkadurog. Paano mo hindi malalaman kung may nangyari sa'yo o wala? Walang lumabas na salita kay Eliana. Dahil iyon din ang tanong niya sa sarili gabi-gabi. Sa kabilang banda ng mansyon, hindi rin mapakali si Hector. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina habang pinapanood ang ulan. Hawak niya ang cellphone, ang parehong video, ang parehong banta. Hindi pera ang iniisip niya, kundi ang babaeng madadamay. Alam niyang kapag kumalat ito, si Eliana ang unang huhusgahan. Hindi siya, kundi ang kasambahay. Palaging babae ang nasisira sa ganitong eskandalo. Napapikit siya ng mariin. "Find whoever did this." Utos niya sa security chief sa tawag. "I don't care how much it costs." "Understood, sir." Pagkababa niya ng tawag, napatingin siya sa CCTV live feed ng mansyon at doon niya nakita si Eliana. Mag-isang naglalakad sa garden, mukhang umiiyak. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi niya iniintindihan kung bakit. Hindi naman sila malapit. Hindi niya responsibilidad ang emosyon nito, pero pakiramdam niya, siya ang dahilan kung bakit nasasaktan ang babae. Sa labas, pinunasan ni Eliana ang luha habang pilit humihinga ng malalim. Kakaalis lang ni Marco. Hindi ito nagpaalam, hindi siya niyakap, hindi man lang lumingon. Sa unang pagkakataon mula nang maging sila, ramdam niyang may bitak na ang relasyon nila. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Napahawak siya sa puno, umiikot ang paningin niya, sumikip ang sikmura, at bago pa siya makatawag ng tulong, dumilim ang paligid. Bumagsak siya sa damuhan. Mula sa terrace sa itaas, nanlaki ang mata ni Hector. Damn it! Mabilis siyang tumakba pababa. Pagdating niya, wala nang malay si Eliana. Mahina ang paghinga. Maputla ang mukha. Dahan-dahan niya itong binuhat. At sa sandaling iyon,
Unang beses siyang kinabahan, hindi bilang milyonaryo, kundi bilang isang lalaking natatakot may mangyaring masama sa isang babae. Hindi niya alam na ang pagkabagsak na iyon ang magsisimula ng mas malaking katotohanan. Mabigat ang pakiramdam ni Eliana nang unti-unti siyang magkamalay. May malamig na hangin mula sa aircon, may amoy ng antiseptic, at may mahinang tunog ng monitor sa tabi niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Puting kisame. Hindi ito ang kwarto niya. Relax, you fainted. Napalingon siya sa gilid. Nakatayo roon si Hector Montemayor, seryoso ang mukha, ngunit may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Ako? Mahina niyang sabi. Dinala kita sa family clinic namin. Sagot nito. Bigla kang nawala ng malay. Unti-unting bumalik ang alaala niya. Ang pag-iyak sa garden, ang pagkahilo, ang pagbagsak, at kasunod noon, ang matinding pagsusuka na ilang araw na niyang nararamdaman. Napahawak siya sa tiyan niya. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan niya. May sinabi po bang doktor? Maingat niyang tanong. Saglit na natahimik si Hector. May initial findings. Sagot nito. Pero kailangan pa ng confirmatory test. Mas lalo siyang kinabahan. Anong findings? Hindi agad sumagot si Hector. Parang pinipili ang mga salitang gagamitin. Possibility of pregnancy. Parang may sumabog sa loob ng ulo ni Eliana. Nanlaki ang mata niya. Hindi, imposible. Pero habang sinasabi niya iyon, isa-isa niyang naalala ang mga senyales. Pagkahilo, pagsusuka, delayed na regla, ang gabing hindi malinaw, at ang pagbisita ni Marco bago ang insidenteng iyon. Biglang bumilis ang pigukon puso niya. Pwede po bang magpatest ulit? Nanginginig niyang sabi. Tumanggo si Hector. Already arranged. Makalipas ang ilang oras, mag-isa si Eliana sa banyo ng klinik. Hawak niya ang pregnancy test kit. Hindi niya mapigilan ng paninginig ng kamay niya. Hindi pa siya handa. Hindi sa ganitong paraan. Hindi sa ganitong sitwasyon. Ipinikit niya ang mata habang hinihintay ang resulta. Isang guhit. Tahimik siyang napabuntong hininga. Ngunit ilang segundo pa, lumitaw ang pangalawa. 2 guhit. Parang nawalan siya ng hangin. Buntis. Napahawak siya sa lababo para hindi matumba. Ama? Ang unang pumasok sa isip niya. Si Hector. Pero may isa pang posibilidad. Si Marco. At doon nagsimulang gumulo ang lahat. Paglabas niya ng banyo, nakatayo pa rin si Hector sa labas. Tila hindi umalis mula nang ipasok siya roon. Nagtama ang mga mata nila. Hindi na niya kailangang magsalita. Nabasa na niya ang sagot sa mukha nito. Positive? Mahinang tanong ni Hector. Dahan-dahan siyang tumanggo. Walang galak. Walang sigurado. Tanging takot. Napapikit si Hector sandali. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagtanong. Bagkus, isang seryosong desisyon ang nabuo sa isip niya. Kung ako ang ama, pananagutan ko. Napatingin si Eliana sa kanya. Hindi pa natin alam. Mabilis niyang sagot. Then we'll find out. May kakaibang bigat ang tono nito. Parang handa itong harapin ang mundo. Pero sa loob-loob niya, hindi lang reputasyon ang nakataya, kundi puso. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatanggap ng bagong mensahe ang misteryosong blackmailer. Isang larawan, si Hector at Eliana sa klinik. Magkasama, mukhang seryoso. May caption, "She's pregnant." Ngumiti ang lalaki. Mas exciting to kaysa sa inaasahan ko. Pinindot niyang send. Isang bagong email ang ipinadala sa media outlet. Subject, "Billionaire heir impregnates housemaid." At habang hindi pa nila alam, paputok na ang bomba. Hindi pa man tuluyang natutuyo ang luha ni Eliana, sumabog na ang balita. Kinabukasan, pagising niya, nagkalat na sa social media ang headline, "Billionaire heir impregnates housemaid." May kalakip na blurred na larawan, siya at si Hector Montemayor sa labas ng klinik. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi pa nga sigurado, bulong niya sa sarili. Sa baba ng mansion, ramdam ang tensyon. May mga reporter na sa labas ng gate, may mga kamerang nakatutok, may mga tanong na naghihintay ng sagot. Sa loob ng opisina, malamig ang aura ni Hector habang nakikipag-usap sa kanyang PR team. "Damage control, sir," sabi ng isa. "Kailangan dating maglabas ng statement." "Walang statement hanggat walang DNA test," matigas niyang sagot. "Pero sir, hindi ako aamin sa isang bagay na hindi pa napapatunayan."
Tahimik ang lahat. Pero sa loob niya, alam niyang kahit hindi siya ang ama, ang pangalan niya na ang nakadikit sa bata. At ang mas masakit, alam niyang si Eliana ang mas huhusgahan ng tao. Hindi na nakatiis si Eliana. Tinawagan niya si Marco. Nagring. Sumagot. Marco? Tahimik ang kabilang linya. Alam mo na ba ang balita? Matagal bago ito nagsalita. Buong barangay alam na. Malamig nitong sagot. Parang may sumaksak sa dibdib ni Eliana. Marco, hindi pa sigurado kung sino ang ama. Iyon ang totoo, ngunit iyon din ang pinakamabigat. May possibility pa ba na ako? Tanong nito. May kirot sa boses nito. Napapikit si Eliana. Oo. Dahil bago ang gabing iyon, nakita sila, nag-usap, nagkatabi. At ngayon, hindi niya na matiyak kung sino sa dalawa ang ama. Magpa-DNA test tayo, diretso ni Marco. Handa siyang harapin ang katotohanan, pero sa tono nito, may lamat na. Hindi na ito ang dating Marco na puno ng lambing, kundi isang lalaking natatakot masaktan. Sa kabilang banda, hinarap ni Hector si Eliana sa harden ng mansion. May nakausap ka na? Tanong niya. Oo, gusto niya ng DNA test. Tumanggo si Hector. Fair enough. Saglit na katahimikan, hanggang sa biglang nagsalita si Eliana. Sir, kung hindi po kayo ang ama? Tinitigan siya ni Hector. Then I walk away. Masakit ang sagot. Simple, diretso, ngunit may kung anong lungkot sa mga mata nito. Pero kung ako, dagdag niya, hindi kita iiwan. Napatigil si Eliana. Hindi niya alam kung bakit mas bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Hindi obligasyon ang tono, kundi desisyon. Sa kabilang kanto ng mansion, nakamasid ang misteryosong lalaki. Ngumiti habang binubuksan ang laptop. May bago na naman siyang hawak. Isang edited clip. Sa video, pinalabas na tila matagal nang may relasyon si Hector at Eliana. Mas intimate, mas eskandaloso. Kapag hindi sapat ang katotohanan, bulong niya, dadagdagan natin. At sabay pindot ng upload. Sa loob lamang ng ilang minuto, mas lalong lumala ang iskandalo. Sa loob ng silid, mag-isa si Eliana. Hawak niya ang tiyan niya. Tahimik. Hindi pa man ipinapanganak ang bata, may digmaan ang nagaganap sa paligid nito. Anak, sino ba ang ama mo? At sa labas ng mansion, sa gitna ng mga kamera at bulungan ng tao, isang mas malaking sikreto ang papalapit. Hindi pa man humuhupa ang iskandalo, mas lalo itong lumalala. Sa loob ng Montemayor Mansion, tila naging kulungan ang bawat sulok. May mga reporter sa labas, may mga bulungan sa loob, at sa gitna ng lahat, si Eliana. Tahimik siyang nakaupo sa maliit na veranda ng staff quarters, hawak ang cellphone habang sunod-sunod ang notifications. Mga komento, mga panghuhusga, mga salitang hindi niya akalaing maririnig tungkol sa sarili niya. Gold digger, pinikot ang bilyonaryo. Plano talaga niya yan. Napapikit siya. Hindi niya pinangarap ang ganitong buhay. Hindi niya hiniling ang ganitong gulo. At lalong hindi niya gustong madamay ang batang nasa sinapupunan niya. Biglang humintong itim na sasakyan sa harap ng quarters. Alam na niya kung sino. Bumaba si Hector Montemayor. Walang bodyguard, walang assistant. Mag-isa. Lumapit ito sa kanya. Seryoso ang mukha, ngunit hindi malamig. Hindi ka dapat nandito. Sabi nito, tinutukoy ang exposure niya sa media. Delikado. Saan po ba ako dapat? Mahina niyang sagot. Hindi naman ako pwedeng magtago habang buhay. Saglit siyang tinitigan ni Hector. Parang may desisyong matagal nang nabuo. May paraan para matapos to. Napakunot ang noo ni Eliana. Anong paraan? Tahimik na huminga si Hector. At saka niya sinabi ang bagay na hindi inaasahan ng dalaga. Magpakasal tayo. Parang huminto ang hangin. Sir? Civil wedding, tahimik, legal.
Kapag asawa kita, matatapos ang mga chismis. Hindi ka na nila pwedeng bastusin. Protektado ka. Diretso ang tono niya. Praktikal. Parang isang business deal. Mulik may kung anong kakaiba sa mga mata nito. Hindi iyon puro estratehiya. May halong pagnanais na panindigan. Hindi pa nga natin alam kung kayo ang ama. Mahina niyang sabi. I don't care. Napatigil siya. Kung ako ang ama, responsibilidad ko. Kung hindi man, hindi pa rin kita hahayaang mag-esa sa gulong to. Biglang naguluhan siya. Bakit po? Unang beses siyang nagtanong ng ganun at unang beses din tila hindi agad nakasagot si Hector. Dahil kahit siya, hindi pa lubos maintindihan kung bakit handa siyang isugal ang pangalan niya para sa babaeng ilang buwan pa lang niyang kilala. Sa makas nagsalita siya. Because I walked into your life and ruined it. Napailing si Eliana. Hindi niyo po sinira ang buhay ko. Then why are you crying every night? Napayuko siya. Hindi niya alam na napapansin nito. Tahimik na bumagsak ang isang luha. May nobyo po ako. Paalala niya. Masakit iyon sabihin, pero totoo. At mahal ko siya. Isang saglit na kirotang dumaan sa mata ni Hector. Pero hindi siya umatras. Do you still? Hindi agad siya nakasagot dahil mula nang sumabog ang iskandalo, hindi na binisita ni Marco, hindi na siniyakap. Puro tanong, puro duda. Tahimik. At doon niya unang naramdaman ang pag-aalinlangan, hindi sa ama ng bata, kundi sa lalaking pinili niyang mahalin. Hindi ito solusyon. Bulong niya. Hindi rin kita pinipilit, sagot ni Hector. Pero pag-isipan mo, hindi ko hahayaang masira ka dahil sa pagkakamali ko. Tumaliko dito, handa nang umalis. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, nagsalita si Eliana. Kung magpakasal tayo, dahil lang ba sa responsibilidad? Huminto si Hector. Dahan-dahan siyang lumingon. At kung sabihin kong hindi lang? Nagtagpo ang kanilang mga mata. May tensyon, may hindi masabi. May bagay na unti-unting nabubuo sa gitna ng kaguluhan. Mulit bago pa man sila makapagdesisyon, may sumulpot na bagong balita sa internet. Isang bagong video, mas malinaw, mas edited. At ngayon, kasama na sa footage si Marco. Pumapasok din sa mansyon sa parehong gabi. Namlamig si Eliana. Hindi lang pala si Hector ang may koneksyon sa gabing iyon. At mas lalong gumulo ang tanong sa isip niya. Kung hindi si Hector, posible bang si Marco ang ama? Sa di kalayuan, nakangiti si misteryosong lalaki habang pinapanood ang reaksyon nila mula sa zoomed camera lens. Now that's the twist. Hindi naghintay si Marco. Pagkakita niya sa bagong kumalat na video, agad siyang sumugod sa Montemayor Mansion. Hindi na siya ang dating kalmadong lalaki. Ang dating lambing sa mga mata niya ay napalitan ng galit at pagkasugat ng pride. Sa loob ng gate, hinarang siya ng mga gwardya. Ngunit bago pa man siya tuluyang paalisin, lumabas si Hector Montemayor. Matikas, kalma, ngunit may bakas ng tensyon sa mga mata. Hayaan niyo siya, utos ni Hector. Pagpasok ni Marco, hindi na ito nag-aksaya ng oras. Anong laro to? Sigaw niya. Bakit may video na pati ako kasama? Tahimik si Hector. Pareho tayong biktima. Malamig nitong sagot. Napatawa si Marco, isang tawang walang saya. Biktima? Ikaw? Ikaw ang punasok sa kwarto ng girlfriend ko. Sa gilid, nanginginig si Eliana, pilit pinapakalma ang sarili. Marco, pakiusap. Liana, putol nito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tahimik ang hangin. Mabigat. May nangyari ba sa inyo? Isang tanong na paulit-ulit, ngunit lalong masakit sa bawat pagbanggit. Napapikit si Eliana. Hindi ko alam, bulong niya. At iyon ang muling nagpasabog sa emosyon ni Marco. Hindi mo alam? Galit niyang ulit. Paano mo hindi malalaman kung may ibang lalaking humawak sa'yo?
Napahigpit ang kamo ni Hector. "Watch your tone," babala niya. "Huwag kang makialam," sigaw ni Marco. "Hindi ito tungkol sa'yo." Ngulit pareho nilang alam. Tungkol ito sa kanilang dalawa. Sa posibilidad na isa sa kanila ang ama. Biglang naglabas ng cellphone si Marco at ipinakita ang bagong video. Makikita roon na pumasok siya sa mansion ng alas 11 ng gabi, eksaktong ilang minuto bago ang footage ni Hector. "Tingnan mo," sabi niya kay Eliana, nanginginig ang boses. "Nandito ako, kasama kita bago siya dumating." Nanlaki ang mata ng dalaga. Unti-unti niyang naalala. Nagkita nga sila ni Marco sa gabi ring iyon. Nag-usap sila sa kwarto niya. Nagkaroon ng tampuhan. At bago ito umalis, may yakap, may halik, may sandaling mahirap balikan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. "Marco, sabihin mo sa akin, pakiusap nito ngayon. Mas mahina na ang tono. May posibilidad ba na ako ang ama?" Tahimik siya. At sa ulang pagkakataon, hindi takot ang nangingibabaw sa kanya, kundi kalinawan. "Oo," sagot niya. Nanhigas ang dalawa. Si Hector ay hindi gumalaw. Si Marco ay napapikit. Iyon ang sagot na sabay nagbigay ng pag-asa at takot. Kung siya ang ama, handa ba siya? At kung hindi, kaya ba niyang tanggapin? Lumapit si Hector. "Then let's do the test." Diretso. Walang drama. Ngulit may kirot sa ilalim ng boses. Hindi niya alam kung bakit parang may nawawala sa kanya sa ideyang maaaring hindi siya ang ama. Hindi dugo ang masakit, kundi ang posibilidad na tuluyang mawala si Eliana sa mundo niya. Sa di kalayuan, sa loob ng isang van na nakaparada sa kanto, nakamasid ang misteryosong lalaki. Pinapanood niya ang konfrontasyon sa pamamagitan ng hidden camera feed. Ngumiti siya. Perfect. Dahil ang gusto niya. Hindi lang eskandalo, kundi wasak na relasyon, wasak na tiwala, wasak na reputasyon. At habang nag-aaway ang dalawang lalaki para sa isang babaeng hindi sigurado kung sino ang ama ng kanyang dinadala, may mas malalim pang sekreto ang nagkukubli sa likod ng lahat. Isang katotohanang hindi pa nila nakikita. At kapag lumabas iyon, mas lalong babagsak ang mundo nila. Hindi na lamang chismis ang issue. Isa na itong pambansang eskandalo. Sa loob ng Montemayor Holdings headquarters, nagkakagulo ang PR team. Tumataas ang social media trends. Bumagsak ng ilang porsyento ang stocks ng kumpanya sa loob lamang ng isang araw. At sa gitna ng conference room, tahimik na nakaupo si Hector Montemayor. Sa malaking screen sa harap niya, paulit-ulit na ipinapakita ang headline. Montemayor heir in love triangle scandal. Housemaid pregnant? 2 possible fathers? May bagong angle ang media. Hindi na lang ito tungkol sa pagbubuntis, kundi sa isang umano'y lihim na relasyon sa pagitan ng amo at kasambahay habang may boyfriend ang babae. Mas juicy. Mas mapanira. "Sir, may bagong video," sabi ng IT head. Pinindot ang play. Isang edited compilation. May slow motion effect. May dramatic music. May close-up ng pagpasok ni Hector sa kwarto, kasunod ng pagdating ni Marco. At sa dulo, isang larawan ni Eliana na hawak ang tiyan niya sa klinik. Parang pelikula. Parang planado. Whoever is behind this, mahina ngulit malamig na sabi ni Hector, knows exactly how to manipulate public perception. Hindi ito basta chismoso. May utak. May access. May intensyon. Samantala, sa mansion, hindi na makalabas si Eliana. Pinagpahinga siya ng doktor dahil sa stress. Ngunit ang mas mahirap, ang pagtingin ng mga tao. Kahit ang ilang kasambahay, may bulungan na. May titig na puno ng duda. May simpatya. May paghusga. Tahimik siyang nakaupo sa kama nang biglang may kumatok.
Si Hector. May kailangan tayong pag-usapan. Naupo ito sa harap niya. Hindi bilang amo, kundi bilang lalaking kasamang nadadamay. May nag-leak ng internal footage. Sabi niya, access iyon na hindi basta makukuha ng kahit sino. Anong ibig sabihin? Tanong ni Eliana. May taong malapit sa atin. Nanlamig siya. Sa mansion? Tumanggo si Hector. Or sa kumpanya? Pareho silang tahimik. Hindi na ito simpleng blackmail. May personal na motibo. At mas lalong lumalim ang tanong. Sino ang may pakinabang kung masira si Hector? Biglang tumunog ang cellphone ni Eliana. Message from Marco. May lumabas pang video. Pinapakita nilang matagal na kayong may relasyon. Totoo ba yon? Napapikit siya. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Ngunit parang taon na ang pagitan ng dati nilang katahimikan. Mabilis siyang nag-reply. Hindi totoo. Saglit bago dumating ang sagot. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Mas masakit iyon kaysa galit. Duda. Unti-unting nababasag ang tiwala. Sa kabilang panig ng lungsod, may isang lalaki ang nakangiting nakaupo sa madilim na opisina. Sa harap niya, nakabukas ang maraming screen. Live feeds, security access, stock market data, at isang larawan ni Hector na naka-frame sa mesa. Tinapik niya iyon gamit ang daliri. Hindi mo naaalala, Hector? May mga taong nasagasaan ka habang umaakyat ka. May lumang file sa tabi niya. Isang pangalan, isang kasong tinabunan ng pera. At ngayon, panahon na para gumanti. Sa mansion, lumapit si Hector kay Eliana. Tomorrow, sabi niya, we announce the DNA test. Nanlaki ang mata niya. Public? Yes. Hindi ba mas lalong lalaki ang issue? Mas lalong lalaki kung hindi tayo kikilos. Tahimik siyang tumanggo. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya biktima ng sitwasyon, kundi sentro ng digmaan. Habang lumalabas si Hector sa silid, bigla siyang napahanto. Whatever happens, sabi niyang hindi lumingon. I won't let you face this alone. Hindi niya alam kung bakit. Ngulit sa kabila ng takot, may kakaibang seguridad silang naramdaman. Sa labas ng mansion, mas lalong dumami ang media. At sa loob ng isang madilim na van, pinanood ng misteryosong lalaki ang live coverage. DNA test, ngumiti siya. Good. Dahil alam niya na kapag lumabas ang resulta, hindi lang ama ang mabubunyag, kundi ang mas malalim na lihim ng gabing iyon. Magdamag na hindi nakatulog si Eliana. Paulit-ulit sa isip niya ang mga nangyari noong gabing iyon. Hindi na lang ito tungkol sa kung sino ang ama. May mas malalim na butas sa alaala niya. May bahagi ng gabi na tila sinadya niyang kalimutan o pilit na binura. Tahimik siyang nakaupo sa kama. Hawak ang lumang kwintas na bigay sa kanya ng kanyang ina. Sa tuwing kinakabahan siya, iyon ang hinahawakan niya. At sa gitna ng katahimikan, may isang imaheng biglang sumagi sa isip niya. Isang anino, isang boses. Hindi kay Hector, hindi rin kay Marco, kundi sa ibang lalaki. Napapikit siya ng mariin. Sinubukan niyang buuin ang alaala. Gabing iyon, dumating si Marco. Nag-usap sila. Nagkaroon ng tampuhan. Lumabas ito. Pagkatapos, may kumatok muli. Hindi iyon si Hector. Dahil nang pumasok si Hector, bukas na ang pinto. Ibig sabihin, may ibang taong pumasok bago siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. May naamoy siyang kakaibang pabango noon. Mas matapang. Hindi amoy alak. At may isang linyang tumatak sa isip niya. Huwag kang maingay. Nanlaki ang mata niya. Hindi iyon si Hector. Hindi rin si Marco. At biglang nag-init ang ulo niya sa takot. May ibang lalaki sa kwarto ko noong gabing iyon. Mabilis siyang tumayo at tinawagan si Hector. Sir, kailangan po kitang makausap. Pagkaraan ng ilang minuto, nasa pribadong study room sila ng mansyon. Naalala mo na ba? Agad na tanong ni Hector. Tumanggo siya, ngunit nanginginig. May ibang tao. Kumunot ang noo ni Hector. Anong ibig mong sabihin? Bago kayo dumating, may kumatok. Tahimik si Hector. Sigurado ka? Hindi malinaw ang muka,
Mahina niyang sagot. Madilim, pero hindi kayo yun. Mabagal na naglakad si Hector papunta sa mesa at kinuha ang tablet. Security logs, sabi niya sa IT sa kabilang linya. Ilang segundo ang lumipas. Sir, may isang access card na ginamit sa side entrance bandang 11:20 p.m. Kanino nakapangalan? Tahimik ang kabilang linya. Kay Mr. Adrian Velasco. Nanigas ang panga ni Hector. Adrian Velasco, dating executive ng Montemayor Holdings. Tinanggal niya sa kumpanya 6 na buwan na ang nakalipas dahil sa anomalyang pinaniniwalaang may kinalaman sa milyong-milyong pondo. At mula noon, hindi na ito nakita sa mansyon hanggang ngayon. Napahawak si Eliana sa dibdib niya. Siya ba yung may matapang na pabango? Tahimik si Hector. Dahan-dahan niyang inalala. Si Adrian ay kilala sa ganoong signature scent. Isang bagay na hindi basta nakakalimutan. Kung totoo ito, hindi lang eskandalo ang nangyari, kundi posibleng krimen. Biglang tumunog ang cellphone ni Hector. Isang bagong mensahe. Unknown number. May kalakip na larawan. Isang close-up shot ni Eliana sa loob ng kwarto niya. Mukhang tulog. May caption. Memory is a tricky thing. Nanlamig ang dugo nilang dalawa. Ibig sabihin, may kamera sa loob ng kwarto niya at may taong mas matagal nang nanonood kaysa sa inaakala nila. Napaupo si Eliana. Hindi lang pala kayo o si Marco ang may koneksyon sa gabing iyon. At doon tuluyang nabuo ang mas nakakatakot na posibilidad. Paano kung hindi si Hector ang ama? Paano kung hindi rin si Marco? Paano kung ang batang dinadala niya ay bunga ng mas madilim na katotohanan? Napatingin si Hector sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi reputasyon ang kinatatakutan niya, kundi ang kaligtasan nito. From now on, malamig niyang sabi, "You don't go anywhere alone." Sa kabilang panig ng lungsod, nakangiti si Adrian Velasco habang pinapanood ang live security feeds. Malapit na, bulong niya. Dahil ang tunay na laro, ngayon pa lang magsisimula. Mula 11:20 p.m. hanggang 11:56 a.m. 2 oras at 36 na minuto. Iyon ang butas sa CCTV. Iyon ang nawawalang bahagi ng gabing sumira sa buhay nila. Sa private security room ng Montemayor Mansion, nakatutok ang mata ni Hector sa monitor habang nire-replay ang footage bago at pagkatapos ng nawawalang oras. 11:19 p.m. Makikita si Marco na papasok sa side entrance. 11:23 p.m. Lumabas si Marco. 11:31 p.m., isang figura ang pumasok gamit ang access card. Hindi malinaw ang muka, pero malinaw ang katawan. Matangkad, may suot na dark coat. Zoom in, utos ni Hector. Lumabo ang screen, pero sapat ang isang detalye para manigas ang panga niya. Ang relyo. Isang limited edition na modelong alam niyang pagmamay-ari lamang ng iisang tao sa buong kumpanya. Adrian Velasco. Pagkatapos noon, wala na. Blank screen. Diretsong 11:56 a.m. At kasunod na frame, si Hector, lasing, papasok sa hallway. "Sir," sabi ng IT specialist, "profesional ang pataabura, hindi basta-bastang hacker ang gumawa nito." Planado, hindi aksidente. At ang mas masakit, pinaghandaan. Sa kabilang panig ng mansion, hindi mapakali si Eliana. Habang iniisip niya ang posibleng nangyari, mas malinaw ang mga fragment ng alaala. May kumatok. Akala niya si Marco na bumalik. Binuksan niyang pinto. May matapang na pabango. May malamig na kamay na humawak sa braso niya. At pagkatapos, isang bagay na ininom niya. Tubig ba yun? O may halo? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. "Sir," naminginig niyang sabi nang bumalik si Hector sa silid. Hindi malinaw pero bigla akong nahilo. Hindi yun normal na pagod." Tumahimik sa. Kung may droga, kung may pamimilit, hindi na ito simpleng iskandalo, kundi mas malalim na krimen. Biglang tumunog ang telepono ni Hector. Unknown number. Sinagot niya. Isang malamig na boses ang sumagot sa kabilang linya. "Enjoying the investigation?" Nanigas ang katawan niya. "Adrian,
Mahinang tawa ang sumagot sa kabilang linya. Hindi mo dapat ako tinanggal, Hector. Ano gusto mo? Hindi pera. Saglit na katahimikan. Katarungan. Napangiti si Hector ng pait. Tinanggal kita dahil nagnanakaw ka. Proven? Sagot nito. Tahimik siya. Dahil hindi nila napatunayan. Nawala ang ebidensya nool. Tinabunan. Inareglo. At doon pumasok ang mas madilim na posibilidad. May galit si Adrian. Personal. Matagal na. Kung ako ang anak, mas masakit yon, di ba? Nanlamig ang dugo ni Hector. Layuan mo siya. Too late. At naputol ang tawag. Napaupo si Eliana habang pinapakinggan ang huling parte ng usapan. Hindi na niya alam kung ano ang mas kinatatakutan. Ang resulta ng DNA test o ang katotohanang maaaring may mas malalim na kasalanan sa gabing iyon. Sir, mahina niyang sabi, kung hindi kayo at hindi si Marco, hindi na niya natapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Parehong nilang alam ang ibig sabihin. Sa unang pagkakataon, hindi reputasyon ang nakataya, kundi dignidad, katarungan, at kaligtasan. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Adrian Velasco sa madilim na opisina. Sa harap niya, nakabukas ang isang folder. Medical Lab Access Request. DNA Test Appointment. Gumisi siya. Let's make sure na hindi lalabas ang sagot na gusto ninyo. Sa oras na iyon, mas lalong naging mapanganib ang laro. Hindi pa man isinasagawa ang DNA test, ramdam na ni Hector na may gagalaw para manipulahin ang resulta. Hindi siya naging bilyonaryo sa pagiging kampante. Alam niyang kapag desperado ang kalaban, hindi ito titigil sa paninira lamang. Kaya bago pa man sumikat ang araw, personal niyang kinausap ang head ng private laboratory na magsasagawa ng test. Double authentication, independent verification, walang internal access. Malamig niyang utos. Understood, Mr. Montemayor? Ngunit kahit gaano pa kahigpit ang seguridad, may taong isang hakbang pa rin ang nauna. Samantala, tahimik na nakaupo si Eliana sa loob ng guest room ng mansyon. Hawak niya ang tiyan niya habang iniisip ang sinabi ni Adrian sa telepono. Kung ako ang ama, hindi niya kayang tapusin ang pangungusap. May kirot sa dibdib niya. Hindi dahil sa posibilidad na hindi si Hector o si Marco ang ama, kundi dahil sa posibilidad na ang batang dinadala niya ay bunga ng isang bagay na hindi niya ginusto. Napapikit siya ng mariin at doon tuluyang bumalik ang isa pang alaala. May kamay na humawak sa kanya, hindi marahas, ngunit mapilit. May boses na nagsabing, "Trust me." At pagkatapos, dilaw na ilaw, umiikot na kisame, madilim. Napahawak siya sa ulo. Hindi iyon malinaw, pero sapat para mas lalong magduda. Sa laboratorio, tahimik na ipinasok ang samples ni Hector, Marco at Eliana. Sealed, signed, documented. Ngunit habang abala ang staff, may isang empleyadong tumanggap ng tawag. Ready na ba? Tanong ng malamig na boses sa kabilang linya. Opo, sir. Remember the amount. Nang laki ang mata ng staff, malaking halaga, sapat para burahin ang konsensya. At ilang minuto matapos maisalang ang samples, may isang vial ang pinalitan. Isang maliit na galaw, isang napakalaking epekto. Sa mansyon, hindi mapakali si Hector. Something feels off, sabi niya sa security head. Sir, too quiet. At tama siya dahil sa mismong sandaling iyon, lumabas na ang preliminary results sa system. Ang unang nakira sa screen, probability of paternity 99.9% Adrian Velasco. Nanigas ang lab technician. Hindi kasama sa official test si Adrian. Paano may lumabas na pangalan? Mabilis nitong tinawagan ng supervisor. Ngunit bago pa maipasa ang informasyon, biglang nag-crash ang system. Black screen, corrupted file. Sa kabilang panig ng lungsod, nakangiti si Adrian habang pinapanood na nangyayari sa hacked feed. Bulong niya, chaos. Dahil alam niyang kahit luhabas ang tulay na resulta, may pagdududa na. At kapag may pagdududa, may pagkasira. Sa mansyon, dumating ang tawag kay Hector.
Sir, may problema po sa lab. Mabilis siyang tumayo. Explain. May unauthorized data entry. May lumabas na pangalan, Adrian Velasco. Nanlamig ang dugo niya, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa posibilidad. Kung totoo yon, hindi lang galit ang motibo ni Adrian, kundi mas madilim pa. Tumayo si Eliana sa tabi niya. Anong nangyari? Tahimik siyang tumingin sa babae. Hindi niya alam kung paano sasabihin dahil sa unang pagkakataon, may posibilidad na hindi si Hector ang ama, hindi si Marco, kundi ang lalaking maigalit at kapangyarihang sirain sila. Hindi pa official ang result. Sabi niya sa wakas, may nagmanipulate. Ngulit sa loob niya, may isang tanong na bumabadabag. Paano kung hindi manipulasyon? Paano kung iyon ang katotohanan? At kung iyon ga, paano niya poproteksyonan si Eliana sa mas laliking bangungot? Sa madilim na opisina, tumayo si Adrian at tumingin sa larawan ni Hector. Bulong niya, hindi kita kayang talunin sa pera. At habang nagkakagulo ang system, mas lalo pang lumilinaw ang isang bagay. Ang tunay na sala sa gabing iyon ay hindi lamang kasalanan ng alak. May nagplano, may nagganti, at may mas malalim pang sekreto na malapit nang sumabog. Tahimik ang buong Montemayor Mansion. Parang naghihintay ang mga pader. Parang pati hangin ay hindi gumagalaw. Sa pribadong conference room, magkaharap na nakaupo sina Hector, Eliana at Marco. Sa gitna nila, isang sealed envelope mula sa independent laboratory. Hindi na sa dating lab isinagawa ang final test. Personal na inasikaso ni Hector ang paglipat ng samples sa isang mas kilalang forensic center sa ibang lungsod. Walang internal access, walang kompromiso, walang manipulasyon. O-open na to natin? Tanong ng abogado ni Hector. Tahimik na tumanggo ang tatlo. Ang tunog ng pagkapunit ng envelope ay tila sumabog sa katahimikan. Isa-isang binasa ng abogado ang dokumento. DNA analysis conducted under independent supervision. Huminto siya sandali. Probability of paternity. Unang pangalan, Hector Montemayor, 0%. Nanigas ang lahat. Walang galit sa mukha ni Hector. Walang gulat. Ngunit may kung anong bumagsak sa dibdib niya. Hindi siya ang ama. Ibig sabihin, malaya siya. Dapat. Pero bakit parang hindi siya masaya? Nagpatuloy ang abogado. Marco de la Cruz, 99.8%. Parang nawala ng hangin si Eliana. Napatingin siya kay Marco. Hindi si Hector. Hindi si Adrian. Si Marco. Tahimik ang lalaki. Walang sigaw. Walang drama. Unti-unti lamang siyang napaupo. Siya ang ama. May kung anong kumawala sa dibdib ni Eliana. Hindi takot, kundi linaw. Ang gabing iyon, oo, may kaguluhan. Oo, may butas sa alaala. Pero ang bata ay bunga ng relasyon nila ni Marco bago dumating ang lahat ng iskandalo. Sure ba to? Mahina niyang tanong. Fully verified, sagot ng abogado. Tumahimik ang silid. Unti-unting napalingon si Marco kay Eliana. Anak ko. May panginginig ang boses, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng responsibilidad. Lumapit siya sa dalaga. Liana, patawad. Napatingin siya rito. Dahil sa duda ko, sa galit ko, sa paglayo ko. Tahimik siyang napaluha. Sa unang pagkakataon mula nang sumabog ang iskandalo, may malinaw na katotohanan. Ngunit bago pa man tuluyang gumaan ang lahat, may isa pang pangalan sa dokumento. Isang footnote. Additional forensic review confirms no biological link to third-party individual previously implicated. Ibig sabihin, hindi si Adrian. Hindi siya al-ama. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala siyang kasalanan. Pagkalabas ng conference room, tahimik na naglakad si Hector sa terasa.
Pinanood niya ang paglubog ng araw. Hindi siya ang ama. Hindi siya obligado. Pwede na siyang umatras. Pwede niyang iligtas ang pangalan niya at kalimutan ang lahat. Ngunit nang maalala niya ang mga luha ni Eliana, ang takot nito, ang paghawak nito sa tiyan tuwing nag-aalala, may kung anong ayaw umatras sa loob niya. Narinig niya ang yabag sa likod. Si Eliana. "Sir?" Hindi siya lumingon agad. "Congratulations," mahina niyang sabi. "Hindi ko alam kung dapat akong matuwa," sagot niya. Dahan-dahan siyang lumingon. May kakaibang lungkot sa mga mata niya. "Kung masaya ka," sabi ni Hector, "iyon ang mahalaga." Pero hindi niya maitanggi. May bahid ng kirot. Dahil sa loob ng kaguluhan, may nabuo siyang damdamin. At ngayon, kailangan niya itong lunukin. Sa kabilang panig ng lungsod, galit na galit si Adrian Velasco. Pinagbagsakan niya ng papel sa mesa. Imposible. Hindi siya ang ama. At mas masahal, hindi niya na manipula ang final result. Ngunit hindi pa tapos ang laro. Dahil ang tunay niyang layunin, hindi lang ang bata, kundi ang wasakin si Hector. At habang tila natapos ang tanong kung sino ang ama, mas lalong lumilinaw ang susunod na laban. Hindi na ito tungkol sa pagbubuntis, kundi sa paghihigim. Matapos lumabas ang resulta, unti-unting humupa ang ingay ng media. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Montemayor Holdings. Hindi si Hector Montemayor ang ama ng dinadala ni Eliana Buenaventura. Mali at manipuladong impormasyon ang mga naunang ulat. Sa isang iglap, nagbago ang tono ng publiko. Mula sa panghuhusga, naging simpatya. Ngunit hindi ganun kadaling burahin ang sugat. Sa maliit na garden ng mansion, tahimik na nag-uusap sina Eliana at Marco. May distansya pa rin sa pagitan nila, hindi na tulad ng dati. Anak ko pala talaga. Mahina ngunit puno ng bigat na sabi ni Marco. Oo, sagot ni Eliana. Tahimik silang dalawa. Eliana, nagsimulang magsalita si Marco. Kung gusto mo, aalis tayo rito. Lilipat tayo ng lugar. Simulan natin ulit. Dati, iyon ang pangarap niya. Isang simpleng buhay. Tahimik. Walang eskandalo. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung bakit parang may pumipigil sa kanya. Handa ka ba? Tanong niya. Tumanggo si Marco. Oo, pananagutan ko. Ikaw at ang anak natin. Dapat sapat na iyon. Ngunit sa puso niya, may tanong. Hindi tungkol sa ama ng bata, kundi tungkol sa lalaking tahimik na tumayo sa tabi niya habang dinudurog siya ng mundo. Si Hector. Sa terrace ng mansion, nakatanaw si Hector sa malayo. Wala nang kamera sa labas, wala nang reporters. Tapos na ang eskandalo. Dapat tapos na rin ang koneksyon niya kay Eliana. Sir, napalingon siya. Nakatayo si Eliana sa likod niya, tahimik. May kung anong hindi masabi. Magpapasalamat lang po ako, sabi niya. Sa lahat. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya lumapit. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, sagot niya. Hindi ako ang ama. Iyon ang totoo at iyon ang masakit. Pero nandyan kayo, sagot niya. Nagkatinginan sila. May lungkot, may pag-unawa, may hindi nabigkas. Babalik na po ako sa probinsya, kasama si Marco. Isang segundo, dalawa. Parang may kumuro sa dibdib ni Hector, ngunit tumanggo siya. That's good. Mabuti iyon, mas ligtas iyon, mas tama iyon. Ngunit habang pinapanood niyang lumalayo ang babae, napagtanto niyang hindi pala lahat ng tama ay masaya. Sa kabilang panig ng lungsod, hindi pa tapos si Adrian Velasco. Habang pinapanood niya ang balita tungkol sa paglilinis ng pangalan ni Hector, napangisi siya. Hindi pa ito ang huli. Dahil sa likod ng lahat, may mas malalim pa siyang hawak.
Isang dokumentong matagal nang tinatago, isang ebidensyang hindi tungkol sa pagbubuntis, kundi tungkol sa nakaraan ni Hector. At kapag lumabas iyon, hindi lang reputasyon ng masisira, kundi ang buong Montemayor Empire. Sa gabi bago ang pag-alis ni Eliana, tahimik siyang nag-impake ng gamit. Hinawakan niya ang maliit na kahon ng alaala niya sa mansion. May isang bagay roon, isang cufflink, pagmamay-ari ni Hector, yung nahulog nung unang gabi. Pinagbasdan niya iyon at napabuntong hininga. Ang gabing iyon, hindi pala tungkol sa ama ng bata, kundi tungkol sa kung paano nasubok ang puso nila. Sa labas ng kwarto, tahimik na nakatayo si Hector. Hindi kumakatok, hindi pumapasok, kundi pinipili ang distansyang alam niyang tama. Sa unang pagkakataon, hindi siya natalo, hindi siya napahiya, hindi siya ama. Ngunit may bagay siyang hindi napanalunan, ang babaeng natutunan niyang mahalin sa gitna ng kaguluhan. Akala ng lahat, tapos na ang gulo. Lumabas ang DNA result. Nilinis ang pangalan ni Hector Montemayor. Unti-unting bumalik ang tiwala ng investors. Bumawi ang stocks. Sa papel, panalo siya. Ngunit sa likod ng mga headline, may bagong apoy na unti-unting naglalaglablab. Isang linggo matapos umalis sina Eliana at Marco patungong probinsya, isang investigative report ang sumabog sa primetime news. Montemayor Holdings linked to old land dispute. Family forced out. Case silenced. Sa screen, lumabas ang pangalan ng kumpanyang subsidiary na pinamunuan ni Hector 3 taon na ang nakalipas. Kasunod ang isang mukha. Isang pamilyang nawalan ng lupa. Isang lalaking nagsampa ng kaso. At biglang umatras. Nanlamig ang dugo ni Hector. Kilalang-kilala niya ang kasong yon. Isang development project, isang legal na pagbili, at isang pamilya na tumangging pumirma. Nagkaroon ng tensyon, nagkaroon ng demandahan, ngunit kalaunan, inareglo, legal, malinis. Pero bakit ngayon muling binubuhay? Sa ilalim ng report, lumabas ang isang pangalan. Source, Adrian Velasco. Napahigpit ang kamao ni Hector. Hindi sapat ang pagbagsak ng reputasyon dahil sa skandalo. Gusto siyang wasakin ni Adrian sa lahat ng paraan. Sa probinsya, napanood ni Eliana ang balita sa maliit na telebisyon sa sala ng bahay ng tiyahin niya. Napahinto siya. Hindi niya alam ang detalye ng kaso. Ngunit kilala niya ang tingin ng media kapag may hinahanap na kontrabida. At ngayon, si Hector ang target. Tinawagin niya ito. Hindi agad sumagot. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang tawag. Okay ka lang? Agad niyang tanong. Tahimik sa kabilang linya. I've handled worse, sagot ni Hector. Ngunit ramdam niyang pagod sa boses nito. Hindi kayo masamang tao, bigla niyang sabi. Tahimik si Hector. Maraming beses na siyang tinawag na ruthless businessman. Cold, strategic. Pero hindi masama. Hindi sa paraang gustong ipinta ni Adrian. May ginawa ba kayong mali? Maingat niyang tanong. Isang mahabang buntong hiningang sumagot. Hindi lahat ng legal ay patas. Mahina niyang sagot. At doon siya natahimik. Dahil alam niyang sa mundo ng negosyo, may mga desisyong tama sa papel, ngunit may sugat sa tao. Sa isang press conference kinabukasan, hingarap ni Hector ang media. Walang tago, walang abogado sa unahan. Ako ang pumirma sa project, diretsong sabi niya. At kung may nasaktan sa proseso, ako ang mananakot. Bulong-bulungan ng mga tao, hindi yon ang inaasahan nilang sagot. Walang pag-iwas, walang paninisi. Ngunit sa likod ng tapang na yun, ramdam niya ang pagguho. Dahil bawat salitang lumalabas sa bibig niya, ay pako sa reputasyong inalagaan niya buong buhay. Sa madilim na opisina, nanonood si Adrian Velasco. Good, bulong niya.
dahil mas masakit para kay Hector ang umamin kaysang itanggi. Ngunit hindi niya alam, may hawak din si Hector na alas, isang lumang audit file, isang transfer record, at isang pirma na hindi kanya. Habang lumalalim ang imbestigasyon, unti-unting lumalabas ang katotohanang hindi si Hector ang nag-utos ng agresibong takeover noon. May ibang nagmanevra, may ibang nag-utos, at ang pirma ay kay Adrian. Sa probinsya, habang hawak ni Eliana ang tiyan niya, napatingin siya sa malayo. Akala niya tapos na ang koneksyon nila ni Hector. Ngunit sa bawat balita na naririnig niya, mas lalo niyang nararamdaman na hindi pa tapos ang laban. Hindi lang para sa reputasyon, kundi para sa katarungan. At sa unang pagkakataon, natanong niya ang sarili. Kung kailangan siyang piliin ni Hector noon, ngayon, handa ba siyang pumili para rito? Habang lumalalim ang gabi, mas lalo nang nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi pa tapos ang digmaan. At sa susunod na yugto, may babagsak at may babaliktad. Mas naging magulo ang mga sumunod na araw. Habang lumalabas ang mas maraming detalye tungkol sa land dispute case, mas lumilinaw na hindi si Hector Montemayor ang tunay na nagmanyobra ng agresibong takeover. May mga dokumentong lumutang, may mga email trail, may mga pirma na kahina-hinala. At sa bawat ebidensyang lumalabas, mas lalong nabibisto ang pangalan ni Adrian Velasco. Ngunit habang lumalakas ang laban sa lungsod, mas tahimik ang laban sa probinsya. Sa maliit na bahay na inuupahan ni Eliana at Marco, may kakaibang distansya na namamagitan sa kanila. Si Marco ay abala sa paghahanap ng mas maayos na trabaho. Si Eliana naman ay nagpapahinga, inaalagaan ng sarili at ang bata. Ngunit, hindi na sila katulad ng dati. May pag-ibig, may responsibilidad, ngunit may anino pa rin ng nakaraan. Iniisip mo pa rin siya? Isang gabi, diretsong tanong ni Marco habang nakahiga sila sa kama. Hindi agad nakasagot si Eliana. Hindi, sagot niya. Ngunit, hindi iyon buong katotohanan. Hindi niya iniisip si Hector bilang lalaki. Iniisip la ito bilang taong tahimik na nagprotekta sa kanya kahit hindi siya obligado. At hindi niya maikakaila. May bahagi ng puso niyang hindi ganap na nakapagpaalam. Napabuntong hininga si Marco. Kung gusto mong bumalik sa Maynila, sabihin mo lang na palingon siya. Hindi dahil sa kanya, dagdag ni Marco, kundi dahil sa sarili mo. Tahimik siya. Dahil sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ba talaga ang gusto niya. Samantala, sa Maynila, lalong umiinit ang investigasyon. Isang dating accountant ng Montemayor Holdings ang kusang lumapit kay Hector. Sir, may tinago akong files noon. Pinilit po ako ni Mr. Velasco. Inilabas nito ang backup drive. Nandoon ang original directives. Nandoon ang utos na pabilisin ang pagkuha ng lupa. At ang pirma? Kay Adrian. Hindi kay Hector. Napahawak si Hector sa mesa. Sa wakas, may konkretong ebidensya. Ngunit hindi pa siya panalo. Dahil habang lumalakas ang kaso laban kay Adrian, mas lalo itong nagiging desperado. Sa isang madilim na parking lot, nakaupo si Adrian sa loob ng sasakyan. Galit ang mga mata. Pinaglalaruan niya ang isang folder sa passenger seat. Isang hospital record. Prenatal file ni Eliana. King hindi ko siya masisira sa negosyo. Sa puso ko siya tatamaan. Pinindot niya ang send. Isang anonymous email ang ipinadala sa probinsya. Sa email, may mga inedit na larawan. Si Hector at Eliana sa clinic. Close shots. Mukhang intimate. At may caption, sigurado ka bang tapos na sila? Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Eliana at Marco, tumunog ang cellphone ng lalaki. Binuksan niya ang email at unti-unting nagbago ang mukha niya. Eliana, napatingin siya. Anong ibig sabihin nito? Inilapit niya ang screen. Namlamig siya.
Mga larawang hindi niya alam na kuha pala. Mga sandaling mukhang mas malalim kaysa sa katotohanan. Hindi to totoo, agad niyang sabi. Ngulit nakita niya ang pagdududa sa mata ni Marco. Hindi galit, hindi sigaw, kundi pagod. Hanggang kailan tayo tatakbo sa anino niya? Mahina nitong tanong. Napayuko si Eliana. Hindi niya ginusto ang koneksyon nila kay Hector. Ngunit hindi rin niya maitatangging may nabuo roon. Hindi kasalanan, hindi pagtataksil, kundi damdaming hindi nila iniasahan. Tumayo si Marco. Kailangan mong pumili. Nalaki ang mata niya. Marco, hindi ako lalaban sa lalaking nasa isip mo pa rin. Tahimik na bumagsak ang luha niya. Sa unang pagkakataon, hindi na tungkol sa ama ng bata. Hindi na tungkol sa iskandalo, kundi tungkol sa puso. At habang sa Maynila ay naghahanda si Hector para tuluyang ibagsak si Adrian, sa probinsya naman ay may pusong malapit ng tuluyang maglayo. Hindi sumigaw si Marco. Hindi rin siya nagalit. Mas masakit ang ginawa niya. Tahimik siyang nag-impake ng ilang damit at iniwan ng maliit na bahay sa probinsya. Kailangan ko munang mag-isip. Iyon lang ang sinabi niya bago tuluyang umalis. Naiwang nakatayo si Eliana, hawak ang tiyan niya habang unti-unting lumalayo ang lalaking ama ng dinadala niya. Hindi niya gustong umabot sa ganito. Hindi niya piniling mahalin si Hector Montemayor, pero hindi rin niya kayang itanggi. May bahagi ng puso niyang nagbago. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa paraan ng pagproprotekta nito sa kanya kahit wala itong obligasyon. Umupo siya sa hagdanan ng bahay at tuluyang umiyak. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili, hindi pa siya tapos kay Hector. Sa Maynila, tuluyan ang iniharap ni Hector ang ebidensya laban kay Adrian Velasco. May signed directives, may financial trail, may witness. Isang press conference ang isinagawa. Diretsa ang pahayag niya. Hindi ko itatanggi ang mga desisyong pinirmahan ko, sabi niya sa harap ng media, pero hindi ako ang nagmanyobra sa iligal na proseso. Inilabas ang dokumento at sa malaking screen, lumabas ang pirma ni Adrian. Tahimik ang silid. Sa wakas, nabali ang naratibong itinayo laban kay Hector. Ngunit hindi iyon ang unang pumasok sa isip niya matapos ang conference, kundi ang isang tanong. Kamusta na kaya si Eliana? Kinagabihan, hindi na nakatiis si Eliana. Tinawagan niya si Hector. Ilang ring bago ito sumagot. Hello? Tahimik siya sa kabilang linya. Sir? Bahagyang napahinto si Hector sa paghinga. Eliana. May kakaibang bigat sa pagbanggit ng pangalan niya. Napanood ko ang balita. Sabi niya, tama lang na lumaban kayo. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Hindi ko alam kung laban pa ba to o pagod na lang. Tahimik sila pareho, hanggang sa tuluyan na siyang nagsalita. Umalis si Marco. Nanahimik ang kabilang linya. Dahil sa'yo? Diretsyong tanong ni Hector. Dahil sa'kin, sagot niya. At doon unang bumigat ang paghinga ni Hector. Eliana, kung tatawag ka dahil nag-iisa ka, hindi, putol niya. Tumatawag ako dahil kailangan kong maging totoo. Tahimik, mabigat. Hindi kita mahal noon, pero hindi ko rin kayang sabihing wala akong naramdaman. Sa kabilang linya, napapikit si Hector. Ang lalaking sanay sa negosasyon, ngayon ay walang maisagot. Hindi ako ang ama. Dagdag nito tila paalala sa sarili. Alam ko, mas mabuti para sa'yo na ayusin mong pamilya mo. Alam ko rin. Ngulit pareho nilang alam, hindi ganun kadali ang puso. Sa madilim na opisina nakaupo si Adrian, pinapanood ang balita ng pagkatalo niya sa publiko. Hindi na siya makakatakas sa kaso, ngunit bago siya tuluyang mahuli, may huli siyang galaw. Kinuha niya ang cellphone at tumawag sa isang hindi kilalang numero. Go ahead, malamig niyang utos. Sa probinsya, habang nakaupo si Eliana sa labas ng bahay, may humintong motorsiklo sa tapat. Hindi si Marco, isang lalaking hindi niya kilala. Miss Buenaventura? Tanong nito. Opo?
Inaanyayahan po kayo sa Maynila, urgent daw po. Nanlamig ang dugo niya. Dahil alam niyang, hindi iyon simpleng paanyaya, kundi panibagong yugto ng laban. Sa Maynila, biglang nakatanggap ng tawag si Hector mula sa kanyang security team. Sir, wala na si Adrian sa bahay niya at may impormasyon kaming papunta siyang probinsya. Nanigas ang panga niya. Where exactly? Nang narinig niya ang pangalan ng lugar, nawala ng kulay. Doon nakatira si Eliana. At sa unang pagkakataon, hindi negosyo, hindi reputasyon, kundi buhay ang nakatayak. Hindi na nag-isip si Hector. Pagkababa ng tawag mula sa security team, agad siyang sumakay sa sasakyan. Walang press, walang assistant. 2 bodyguard lang ang kasama niya. Drive, utos niya. Malamig, ngunit nanginginig ang boses. Sa probinsya, unti-unting dumidilim ang langit. Tahimik ang kalsada. At sa harap ng maliit na bahay na inuupahan ni Eliana, nakatayo ang lalaking nagpakilalang may importanteng urhente na paanyaya. May ngiti ito, ngunit hindi mabait. Pwede po ba kayong sumama sandali? Tanong nito. Para saan? Maingat niyang sagot habang hawak ang tiyan niya. May gustong kumausap sa inyo. Importante raw po para sa kaligtasan ninyo. Nanlamig ang dugo niya. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Si Adrian ba to? Saglit na nawala ang ngiti ng lalaki. Hindi siya sumagot. Sa halip, isang itim na van ang dahan-dahang huminto sa gilid. Doon na siya natakot. Napaatras si Eliana. "Wag po," nanginginig niyang sabi. Ngunit huli na. Isang kamay ang humawak sa braso niya. Hindi marahas, ngunit matigas. "Wala kaming balak saktan ka," sabi ng lalaki. "Kailangan ka lang naming makausap." Sa loob ng van, malamig ang hangin. Tahimik. Sa harap niya, nakaupo si Adrian Velasco. Hindi nagalit ang muka, kundi desperado. "Alam mo bang dahil sa'yo, babagsak ako?" Diretso nitong sabi. "Wala po akong ginawa," sagot ni Eliana. "Exactly." Napakunot ang noo niya. "Wala kang ginawa, pero naging dahilan ka." Tahimik siya. "Hindi kita sasaktan," dagdag nito. "Pero kailangan kong malaman, ano ang sinabi ni Hector sa'yo tungkol sa project noon?" "Wala," sagot niya. At totoo yun. Hindi nila napag-usapan ng detalye ng kaso. Tumitig si Adrian sa kanya. "Hindi mo siya kilala," malamig nitong sabi. "Hindi siya ang lalaking iniisip mo. Mas kilala ko siya kaysa sa iniisip ninyo." Mahina, ngunit matatag niyang sagot. Doon nagbago ang ekspresyon ni Adrian. "Ah!" bulong nito. "So, totoo nga." "Anong totoo?" "Na mahal mo siya." Parang natigilan ng mundo. Hindi niya agad nasagot. Dahil sa unang pagkakataon, narinig niya yun ng malakas at hindi na niya kayang itanggi. Sa kabilang kalsada, mabilis na huminto ang sasakyan ni Hector. "Sir, nasa loob po siya ng van," sabi ng bodyguard. Hindi na siya naghintay. Bumaba siya at diretsyong naglakad papunta roon. Pagbukas ng pinto ng van, nagtagpo ang mga mata nilang tatlo. "Hector!" ngumiti si Adrian. "Sakto." "Let her go," malamig na sabi ni Hector. "Relax," sagot nito. "Usap lang." Lumapit si Hector. "Whatever you want, sabihin mo sa akin." "Tapos na ang laro mo," sagot ni Adrian. "Pero bago ako tuluyang matalo, gusto kong makita kung hanggang saan ka." Saglit na katahimikan at saka ito nagsalita. "Piliin mo." Nanlaki ang mata ni Hector. "Anong ibig mong sabihin?" "Public statement na aakuin mo ang full responsibility sa project noon at tatanggapin mo ang criminal liability. O," napatingin ito kay Eliana, "lalabas ang buong footage ng gabong yun, hindi edited." Nanlamig ang dugo ni Hector. Hindi dahil sa takot para sa sarili niya, kundi para kay Eliana. Kung may kahit anumang sensitibong detalye roon, masisira siya, mas lalo. "Tapos na ang DNA, hindi ako ang ama," sagot ni Hector. Pero hindi yun ang pinakamalaking sikreto ng gabing iyon. Malamig na sabi ni Adrian. Pahimik ang paligid, hanggang sa biglang nagsalita si Eliana. "Walang sikreto, ang totoo lang ang meron." Napalingon si Hector sa kanya.
Hindi ako ang dahilan ng pagbagsak mo. Dagdag niya kay Adrian, ikaw mismo. Sandaling natahimik ang lalaki. At sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis. May warrant, may ebidensya, may saksi. Hindi na nakagalaw si Adrian. Habang inaaresto siya, huli niyang tiningnan si Hector. Hindi pa tapos ang konsensya mo, bulong nito, at tuluyang dinala palayo. Tahimik ang kalsada matapos ang lahat. Lumapit si Hector kay Eliana. Okay ka ba? Tumanggo siya. At sa unang pagkakataon, walang takot, walang media, walang kasinungalingan. Bakit ka bumalik? Tanong niya. Hindi ako umalis, sagot niya. Nagkatinginan sila. May pagod, may sugat, ngulit may malinaw na katotohanan. Hindi siya ang ama, ngunit sa bawat pagkakataon na pinili niyang manatili, may napatunayan siya. Sa unang pagkakataon, hindi na sila pinaghihiwalan ng skandalo, kundi pinag-uugnay ng katapangan. Lumipas ang ilang buwan. Tahimik na ang lahat. Nakulong si Adrian Velasco matapos mapatunayan ang fraud, manipulation at illegal tampering ng ebidensya. Tuluyan ang nalinis ang pangalan ni Hector Montemayor sa land dispute case nang lumabas ang buong audit trail. Wala nang kamera sa labas ng mansion, wala nang headline, wala nang sigawan. Ngunit sa maliit na ospital sa probinsya, may mas mahalagang pangyayari. Mahigpit ang hawak ni Eliana sa kamay ni Marco habang nagsisimula ang labor. Pagod ang mga mata nito. May takot, ngunit may determinasyon. Nandito lang ako, paulit-ulit na sabi ni Marco. At sa pagkakataong iyon, totoo iyon. Hindi siya perpekto. Hindi niya agad na ipaglaban ang tiwala. Ngunit bumalik siya. Pinili niyang manatili. Sa labas ng delivery room, tahimik na nakaupo si Hector. Hindi siya dapat naroon. Hindi siya ama. Hindi siya pamilya. Ngunit naroon pa rin siya. Hindi para mang-agaw. Hindi para manghimasok. Kundi para siguruhing ligtas ang babaeng minsan niyang minahal. Makalipas ang ilang oras, isang mahinang iyak ang pumuno sa ospital. Isang batang lalaki ang isinilang. Malusog, malakas. Nang ilabas ng nurse ang sanggol, agad itong kinuha ni Marco. Nanlaki ang mata nito. Anak ko! May luha sa boses. Sa loob ng silid, pagod ngunit nakangiti si Eliana. Sa unang pagkakataon, walang duda. Walang tanong kung sino ang ama. Walang takot. Tanging isang katotohanan, si Marco ang ama. At pinili niyang maging responsableng ama. Ilang minuto ang lumipas bago tahimik na lumapit si Hector sa pintuan. Hindi siya pumasok agad, ngunit nakita siya ni Eliana. Nagtagpo ang magamata nila. May katahimikan, may pag-unawa. Lumapit siya sa kama. Congratulations, mahinang sabi niya. Salamat, sagot ni Eliana. Tumingin siya sa sanggol. Walang kirot, walang selos. Sa halip, may kakaibang kapayapaan. Pangalan? Tanong niya. Gabriel, sagot ni Marco. Ibig sabihin, lakas ng Diyos. Tumanggo si Hector. Magandang pangalan. Bago siya tuluyang lumabas ng silid, nagsalita si Eliana. Sir, napahinto siya. Salamat sa pananatili. Hindi niya kailanang ipaliwanag. Alam nilang pareho ang ibig sabihin. Hindi siya ang ama, ngunit pinili niyang protektahan. Pinili niyang manindigan. Pinili niyang limaban para sa katotohanan. At minsan, iyon ang mas mahalaga kaysa dugo. Ngumiti siya. Take care of him. At sa wakas, umalis siya. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang maging pag-aari. Pagkalipas ng ilang buwan, muling nagbukas si Hector ng bagong foundation para sa mga pamilyang naapektuhan ng agresibong development projects. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para itama ang sistema. Sa probinsya, payapa ang buhay ni Marco at Eliana. May mga pagsubok pa rin, may mga alaalang hindi madaling kalimutan, ngunit natuto silang magpatawad sa sarili, sa isa't isa,
at sa mga maling gabing minsan ay sumila sa kanila. Moral lesson: ang katotohanan ay maaring matabunan ng kasinungalingan, ngunit sa huli, lalabas at lalabas ito. Hindi dugo ang sukatan ng pagiging tunay na lalaki o tunay na ama, kundi ang pagpiling manindigan, umamin sa pagkakamali, at manatili sa oras ng pangangailangan. At minsan, ang pinakamahalagang pag-ibig ay hindi ang pinili natin, kundi ang pag-ibig na natutunan nating pakawalan. Wakas.